Magandang araw po mga kawangis ko. Kung saan man sulok ka man ng mundo, ito ay inyong lingkod Anton Olson. Sa mga kapwa OFW ko dyan sa Middle East, Yumkin Said. Sa mga nakasubscribe na sa akin, Shukran Kater. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and likes my videos. Ngayon, pag-uusapan natin tungkol kay Risa Ontiveros na kahit aginsay kay Ontiveros sa kanyang mga diskurso pero hindi na mangangahulugan kapag tama hindi natin pupurihin, di ba? Ngayon, tama lang ang sinabi ni Risa Ontiveros ni Senator na hindi talaga mahirap yung Pilipinas. Tayo po ay sumasailalim lang sa kahirapan dahil sa mga buhayang mga contractors na kinukuha yung kaban ng bayan at hindi na ipapagawa sa magandang mga proyekto. Kaya yung mga kapwa ko OFW, kawawa kasi nagtitiis sa ibang bansa. Pero yung mga tao dito at mga politiko sa gobyerno sa Pilipinas ay nagpapapasasasa lang sa kaban ng pera ng bayan. Ito, panoorin natin. Mr. President, I applaud the sponsors' courage in bringing to light these harrowing and urgent issues of large-scale corruption. Kaisa niyo po ako sa labang ito, Senator Ping. May nabasa po ako sa Facebook, Mr. President. The Philippines is not poor. We are plundered. I could not agree more. Ang Pilipinas po ay hindi isang mahirap na bansa. Biktima lang tayo ng kalat at sistematikong pagnanakaw. Dahil sa korupsyon, ng kaunti, patuloy na naghihirap ang karamihan. Sa estimasyon mismo ng gobyerno, nasa 20% o 1/5 ng kabuuang budget ng bansa ang nawawala taon-taon sa korupsyon. Katumbas po yan ng tinatansyang 1.6 trillion pesos na ninanakaw mula sa mga Pilipino kada taon. 1.6 trillion. Kahit ako po ay nahirapang maintindihan kung gaano kalaking pera yan. Chineko po, at sa 1.6 trillion pesos, pwede na tayong mamigay ng tig-1 milyong piso sa 1.6 milyon na tao. Nakakalula po. Lahat na yan habang nalulunod na ang mga karaniwang Pilipino. Na lulunod sa taas ng presyo ng bilihin, sa trabahong hindi sapat ang kita, sa kalamidad at sa kawalan ng tugon at serbisyo publiko. Mayorya po ng mga Pilipino ay kumakayod ng tapat at nakikipagsapalaran ng patas. Insulto po na ang buwis na kinakaltas at dapat ginagamit para sa kanila ay inaanod lang sa baha ng korupsyon. Hirap na nga ang Pilipino, ninanakawan pa. Kung ang karaniwang Pilipino po ang magnakaw, kulong agad at pwedeng masira na ang buhay. Pero ang pagnanakaw ng mga opisyal sa pamamagitan ng korupsyon, parti-parti lang po, parang parti na po ng buhay na tanggap ng lahat. Hindi ko po yan matatanggap. At makakaasa po si Senator Lacson sa pag-usisa sa isyung ito. Salamat po, Senator Ping. Mabuhay po kayo at pagaling po kayo ng lubos. Salamat. Ayun. Inis na inis na si Risa Ontiveros, which is naniniwala naman talaga ako na mayaman talaga ang Pilipinas. Tandaan nyo, ilang trilyon na budget ng Pilipinas na nilalabas sa loob ng isang taon. Tapos kapiranggot lang ang makikita mo na ginagawa mo proyekto tapos nagiging substandard pa. Ibig sabihin yung quality po ng serbisyo na ginagawa sa mga proyekto ay hindi ganun ka-quality. Kasi kung titignan nyo, after 1 or 2 years, makikita mo bitak-bitak na yung mga kalsada, kung ano pa yung ginagawa ang mga proyekto ay may mga problema na. O anong nangyayari? O paano gaganda yung ekonomiya, paano gaganda ng buhay ng mga kapwa ko Pilipino kung mismong mga politiko at mga kontraktor ay nagkakaroon ng sabuatan.
Tapos kapag pupunta tayo sa ibang bansa, inggit na inggit tayo. Tapos lagi nating kinukumpara yung Pilipinas sa ibang bansa na ang layo-layo po ng Pilipinas sa ganitong bansa. Ba't ang ganda yung sistema publiko sa ibang bansa? Ba't ang gaganda yung mga kalsada, ang gaganda ng mga building? Ba't ang serbisyo publiko doon napaka-standard? Bakit kaya? Kasi nga, ang binibigyan kasi sa ibang bansa, ang binibigyan nila, ang sinusuportahan nila at binibigyan halaga ay yung mga tao. Doon, pag mali-mali, pag tama-tama. Dito sa Pilipinas, kapag mali, nagiging tama. Andyan po si Padrino, andyan, ang dami po mga padrino, andyan po si kaibigan, andyan po si congressman, andyan po si gobernador. Kasi ang budget kasi ng Pilipinas, ang dami kasing pinanggagalingan. Gagaling doon sa budget nasyonal, darating kay congressman, ibabagsak sa gobernador, tapos pupunta sa mga contractors, pagdating sa contractors, pupunta sa mayor. Maraming tapis yan. Naku. Kaya nangyayari mga proyekto, bitak-bitak, substandard masyadong paggagawa. Hindi ganun katibay nga. O nga nangyayari, taon-taon nag-aayos, every 5 years nag-aayos. Kaya, ganun lang po kahirap ang Pilipinas kasi mismo nga mga politiko, mga politician pala, hindi nila nga nabibigyan ng importansya yung mga kapwa Pilipino. Hindi. Ang binibigyan lang nila kung paano sila yumaman. Laki, tignan mo ngayon, trillion. Kapag sinabi mo trillion, ang laki yun ha. Loob lang isang taon yun. Karamihan yun sa mga proyekto. Bakit hindi nangyayari? Mga education, ang lalaki yan ng mga proyekto, ang lalaki ng pundo. Pero, ang sistema ng edukasyon, mababa pa rin dito sa Pilipinas. Kaya yun ang tanong, kaya tama sinasabi ni Risa, tumpak na hindi mahirap ang Pilipinas. Mayaman po ang Pilipinas. Kaso lang ang nagpapahirap lang yan po yung kapwa Pilipino, kapwa nating mga politiko na walang iniisip kundi ang kanilang pansarili lamang. Kasi kung iniisip nila yung kapakanan ng bansa, hindi ganito mangyayari sa Pilipinas. Hindi ko naman po nila lahat. May mga politiko naman na gumagawa ng tama na para sa kapakanan ng kanyang nasasakupan, pero nabibilang lang po sa daliri. Pero karamihan ay gumagawa ng kalukuhan. Kaya nangyayari nga kampi-kampi, di ba? Tingnan mo sa sa Kongreso. Di ba kampi-kampihan yung mga nangyayari doon? Kampi-kampi ang mga Kongreso kahit hindi nila alam yung nangyayari, kakampi sila kasi parang makakula ng budget na ibibigay ni Romualdez. Tignan mo, saka nakakita ng mga congressman na go with the flows ang nangyayari sa kanila. Go with the flows na lang. Kahit hindi nila alam, baka susunod-sunod na lang ako kasi nga may budget doon. Kasi in-after nila doon, mayroon silang porsyento. Sino bang mga politiko na umamin? Walang umaamin na politiko na sila kumuha ng pera. Walang umaamin na politiko kahit sino. Parang kay Captain nga hindi umaamin na meron sila ng kukurako sa kanilang barangay. Walang umaamin. Eh nangyayari ganito, sino nagsasakripisyo? Yung taong bayan. Unang-una, walang kakulang sa trabaho. Kaya kung titignan mo, halos ang mga iba-ibang mga bansa, daming mga OFW. Eh paano kung wala nang OFW? Hindi bagsak na masyadong ekonomiya ng Pilipinas. O diba? Kaya kay Senator Risa, kailangan imbestigan nyo yan tuloy-tuloy yung flood control na yan at ang mga contractor dapat mapanagot at makulong. Para mabigyan ng hustisya naman ang pera ng bayan at mapunta naman sa tamang mga proyekto. Okay yan. Sa ngayon, yan muna mga kapoko, mga kawangis ko at mga OFW dyan. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel. At sa mga hindi pa dyan nakalike ang aking mga videos. Sa ngayon, masalam muna mga kapoko OFW and bye-bye.